ang siyang bibigay sa atin ng leksyon at paalala na hindi lahat ng ating naririnig o nakikita ay siyang purong katotohanan. Bagkus ay isa lamang itong babala na dapat nating pagtuunan ng pansin. Gaya ng kwento na ating ibabahagi. Ngunit bago yan, ay maaari kayo mag-iwan ng likes at mag-subscribe o di kaya ay magbigay na inyong session ng kwento na maaari kong matalakay sa ating susunod na video. Maaaring pangalan na yung kapitbahay, kaaway, o kung sino man na gusto niyo isama sa ating YouTube story. At akin ang gagawa ng maikling kwento at lalapatan na angkop ng kababalaghan. At muli, munting paalala na ang storyang ito ay hindi para sa mahina ang puso. Kaya't kumuha ng kumot, unan, o magdala ng kasama. Dahil ito na ang kwento natin ngayong gabi. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari noong 2006 sa aming lumang apartment dito sa probinsya ng Laguna. Hindi ko napapangalanan pa ang lugar para na din si kapapanatag ng mga kasalukuyan nakatira. Working na ako nun, and ako yung punong abala sa bahay dahil ang shift ko ay around 5 PM ng gabi and uwi ako ng 2 AM ng madaling araw. Nasa corporate ako, ngunit night shift nga lang. Stress, yan ang kalaban ko sa work. Dahil karamihan sa mga kausap ko ay mga foreign, especially sa finance sector. Mahirap silang kalaban pagdating sa mga calls kasi kapag pera ang pinag-uusapan, hindi sila nakikipagtalo. Madalas ako makarinig ng sigaw, mga matatari na tao, mga walang pakialam sa buhay mo kung mamamatay ka na ba. At ang mahalaga lamang sa kanila ay makuha nila yung gusto nila para sa kanilang trabaho. Ang sistema ko sa araw-araw ay sumasakay ako ng jeep at sasakay naman ako ng tricycle. Ngunit bago pa man ako makarating sa aming tirahan, ay bababa na muna ako sa tindahan para bumili ng matapang na kape. Yun kasi ay tila ba nakagawian ko na at parang nakakagising sa diwa ko. And para na din maalala ko yung mga bagay na dapat sinagot ko sa mga taong sobrang lakas magtaray sa aking trabaho. Pero biro lang yun. Gusto ko lang talagang uminom ng mainit bago ako magpahinga. Nagsimula ang lahat ng kababalaghan na na-experience ko nung bumili ako ng salamin sa antique shop malapit sa amin. Sobrang ganda kasi ng salamin. Nayari pa sa puno ng nara. Para sa mga adult na nakikinig, kapag sinabi mong yari sa nara ang kagamitan, sobrang nakaka-attract ito at willing ka gumastos kahit na ano pang libo. At yun nga ang aking ginawa. Nung una, pinagmamasdan ko lang siya sa tuwing nadadaanan ko. Hindi ko siya willing bilhin kasi marami na akong gastos. Pero habang tumatagal, mas lalo lang siyang naging kaakit-akit sa aking paningin. At lumakas pa ang kagustuhan ko na bilhin ito
Nang halos 1 linggo na ang nakalipas, ay tila ba nandun pa din ito at talaga nga namang sinusubok ako ng tadhana. Dahil para bang ito ay naaayon para sa akin. At sa isang araw ay sa wakas, tinanong ko na kung magkano ang presyo. Kuya, magkano ho ito? Saad ko sa manong na nagtitinda. Habang nagkikis-kis siya ng yantok sa isa niya namang tinitindang cabinet. Ayan ba? 8,000 lang yan, iha. Yari sa Nara. Galing pang Bulacan. Sagot nito. Pero hindi siya nakatingin sa akin. At tuloy pa din siya sa pag-iis-is ng cabinet. Na tila ba may hindi maalis naman siya yung cabinet na kanyang linilinis. Ang mahal naman, wala na ho bang tawad? Kasi panigurado. Gamit na ho ito, tama ba? Oo, tama ka. Pero good condition pa naman. Saka hindi naman yan masyadong nagamit ng may-ari. Kumunot yung noo ko. Salamin? Pero hindi gamit. Meron ba nun? Ha? Paano po? Salamin ho ito, di ba? Pumunta siya sa pwesto ko at tumalikod sa akin. Kita yung mukha ni Manong sa refleksyon ng salamin. At doon siya nagsalita. Umalis kasi yung may-ari ng bahay at natungo ng ibang bansa. Walang tumira sa bahay, kaya halos lahat ng gamit nila. Maganda pa. At halos parang bago. Tumingin siya sa akin pagkatapos niya sabihin. Napunta na lamang ito sa akin nang mamatay ang mga nasabing may-ari at ibinenta ito sa akin dahil wala naman din daw makikinabang. Parang nalungkot ang mga mata ni Manong sa kanyang mga tinuran. Nabili ko yan ng 12,000. Pero ibibenta ko na lang sa'yo ng 8,000. Nag-isip ako na maigi. Pero sa halagang 8,000, tila ba malaki pa rin siya para sa akin. Mga aalis na sana ako na may halong dismay sa muka. Pero hinabol niya ako at sinabing, Miss, total mukhang maaalagaan mo naman to. Ibibigay ko na lang sa'yo ng 4,000. Pero ipangako mo, naaalagaan mo yung salamin na ito. Saad niya habang nasa malayo. Gumuhit ang isang malaking ngiti sa aking labi nang marinig ko ang kanyang sinabi at dali-dali ko na itong binili at inuwi sa bahay. Kahit nga mga kapitbahay ay gandang-ganda sa dala ko. Abay, saan mo naman nabili yan, iha? Ang ganda naman yan at Nara pa. Mukhang mapapakinabangan yan pati ng mga apo ko sa tuhod, ah. Saad ni Aling Tesyang. Abay, mukhang napakaganda nga niya, Alicia. Mukhang iyan na din yung salamin na gagamitin mo para mag-ayos kapag ikakasal na kayo ng anak ko, ah. Sabay silang nagtawanan. Mukhang maganda ang araw niyo, Aling Tesyang at Aling Cindy, ah. Maganda nga ho ito at nabili ko lamang sa maliit na halaga. Sige na ho at ipapasok ko na sa bahay at baka mahuli pa ako sa pasok ko. Tuluyan ko nang i-display ang salamin sa aming apartment. Total hindi kalakihan ang tinutuluyan namin. Ay wala akong nagawa kundi ipwesto sa kusina at nakaharap sa likod ng bakuran ang salamin kung saan may malaking puno. Kapag bababa ka sa hagdan ay makikita mo ang refleksyon ng kusina at ng bakuran dahil rekto itong nakatapat doon.
2 linggo ang lumipas at ang dating normal na masayang usapan ng mga kapitbahay ay tila napalitan ng malalim na kwentuhan. Sa isip-isip ko ay nakabunti siguro ang anak ni Aling Cindy. O di naman kaya ay lasing na naman ang manugang ni Aling Tesyang na wala nang ginawa kundi mag-inom kada araw. Mas matagal pa nga yung shift ng magulang ni Aling Tesyang sa inuman kumpara sa pasok ko sa trabaho. Hindi ko na sila binati at didiretso na sana ako ng bahay nang bigla nila akong tinawag. Alicia, sandali. Pag-aalalang tawag sa akin ni Aling Tesyang. Oh, kumusta po? Anong sa atin? Pasensya ka na, Iha. Pero ayaw namin sana itanong to sa'yo. Pero, kumusta kayo? Kumusta? Sino po? Ako? O pamilya ko? Oo, yung pamilya mo. May nangyayari ba sa bahay niyo? Wala naman po sa pagkakaalam ko. Normal kong sagot. Na tila nagtataka na sa inaasta nila. Sa katunayan kasi niyan, Alicia, sa tuwing nasa opisina ka, tila ba may nagsisigawan sa bahay niyo? Inaakala namin away mag-asawa lang. Pero kapag naman sa umaga, tatanungin namin yung nanay at tatay mo. Mukha naman silang maayos. Pero sa pagsapit ng gabi, ang sigawan nila at mga anino nila sa bintana ay akmang magpapataya na. Kinakabahan kami, Alicia. Ayaw namin magkaroon ng ganito sa ating lugar. Kaya kung may problema ang nanay at tatay mo, magsabi sa amin, Iha, ah. O kaya kumonsulta tayo sa barangay para maayos natin. Natigilan ako sa kanilang tinuran. Halos gumuho yung ngiti sa mga labi ko. At gusto ko silang kausapin. Gusto kong kausapin ng inay at tatay ko kung totoo ang sinasabi nila Aling Tesyang. Isang araw, nagpa siya akong kausapin si inay at tatay na nagkikwentuhan sa salas. Nay, totoo po ba na sa tuwing gabi, nag-aaway kayo? May problema ho ba? Tanong ko. Nagkatitigan sila at kumunot ang kanilang mga noo. Ate, okay ka lang? Saad ng kapatid ko na parang nauutal. Mag-aaway? Bakit? May ginawa naman ba ang iyong inay na hindi ko alam? Sabi ni Itay habang tumatawa. Hindi, anak. Bakit naman namin yun gagawin? Matanda na kami ng itay mo. Kung mag-aaway man kami, mas malakas pa yung kagat ng langgam sa sampal ko. Nagtawanan silang tatlo. Abay, narinig mo ba naman yan sa kapitbahay niya? Naku, huwag kang magpapaniwala sa mga yun. Marahil naririnig na yung si Aling Tesyang sa manugang niya na lasanggero. Kaya akala, yun, nagsisigawan niya sa bahay natin. Papalagpasan ako. Pero sa itsura ng pamilya ko mukhang malabo nga nilang gagawin yung mag-aaway. Kasi simula pagkabata ko ay hindi naman pinagbuhatan ng kamay ni Itay ng aking inay. Isang gabi, pagka-uwi ko sa bahay
ay ako mang magtitimpla sana ako ng kape dahil sa pagod. Madami na naman akong problema sa trabaho. Pero ganoon naman lagi. Binuksan ko yung ilaw at pagbukas ko, may nakita ako sa salamin. Si Inay, nakatalikod. Nagtitimpla din ng kape na may ngiti sa kanyang mga labi. Mukhang masayang araw nito ah. At pinagtimpla pa ako ng kape. Masaya kong tinungo ang kusina. At pagdating ko dun, ay wala namang katao-tao. Tumaas lahat ng balahibo ko. Hindi ako nagkakamali sa aking nakita. Si Inay ay nandito. Base sa refleksyon ng salamin. Unti-unti akong umikot at ibinaling ang aking mga mata patungo sa salamin. At pagtitig ko dito ay paakyat si Inay sa hagdan. Nakitang-kita ko mismo dun sa refleksyon. Dali-dali akong pumanik sa ikalawang palapag. At pagbukas ko ng pinto ng kanilang kwarto, ay nandun sila ni Itay, mahimbing na natutulog. Nagkaroon ng pagtataka sa aking isipan. Kung gayon, sino ang nakita ko sa kusina? Bumalik ako sa antique shop upang ikwento sa nagtinda sa akin ang naging karanasan ko. Ngunit saad lang niya ay guni-guni ko lang daw. At marahil ay dahil sa pagod. Ngunit hindi na nawala sa aking isipan hanggang sa isang gabi. Nakalib ako sa trabaho ng araw na yun. Pero nagising ako sa malakas na ingay. At tila ba may nagsisigawan sa baba. Agad akong bumangon upang tingnan. At ganun na lamang ang takot ko nang makita na si Itay sinasaksak si Inay sa salamin. Nanlambot ng aking mga paa upang ipagpatuloy ang pagbaba. Napatakip na lang din ako ng aking mga bibig. At habang nakamasid sa refleksyon, ay tumitig sa akin si Itay. At tila ako naman ang kanyang habulin. Nawala ang itsura niya sa refleksyon. At agad akong pumanik at nagmadali sa aking kwarto upang magtalukbong. Sigaw ako ng sigaw ng gabing yun. Agad namang bumukas ang pintuan ng kwarto ko at akmang sisigaw na ako nang makita si Inay at Itay. Pero lumapit si Inay sa akin para pakalmahin ako. Si Itay, sinasaksakan na Inay, sabi ko. Ha?
Ano ba sinasabi mo? Sinasaksak ka ni Itay. Okay ka lang ba? Sabi ko kay Inay na may luha sa aking mga mata. Ha? Bakit ko naman yun gagawin? Saad ni Itay. Halata ang pagkabigla sa boses nila. Sa salamin. Nakita ko sa salamin. Umiiyak lang ako ng gabing yun. Hanggang sa matapos ang araw. Kinaumagahan ay binalik ko na sa antique shop ang salamin. Kwento ko na gabi-gabi ay may naririnig ang mga kapitbahay na nagsisigawan sa kwarto ng mga magulang ko. At nakakita ako ng refleksyon nila tuwing madaling araw. At ang worst ay nangyayari nga nitong kasalukuyan lamang. Doon, nakita ko na sinasaksak ng aking tatay ang aking nanay. At doon ay nagpasya na ako na isauli na ang salamin. Umamin naman ang matanda na ang rason kung bakit namatay ang may-ari ng salamin ay dahil nga sinaksak na lalaki ang asawa niya. At ito ay nagbinti matapos gawin ng krimen. Kung nasaan ang nasabing salamin. Binigyan ko ng another na 4,000 ang matanda para basagin na lamang ang salamin at hindi na makapangbiktima pa. Simula nun, ay wala nang narinig ang mga kapitbahay o nakita na anumang aparisyon sa bahay namin at balik na ang buhay namin sa normal hanggang sa isang araw. Pag-uwi ko sa trabaho ay nakita ko si Inay na sinasaksak ni Itay. Sa maliit naming salamin na nabili ko nang hindi kamahalan. Pagtungo ko sa kusina ay duguan si Inay at tila ba hirap na hirap magsalita dahil sa nawawalang dugo sa kanyang katawan. Tinanong ko si Itay, Itay, anong ginawa mo? Umiiyak ko sabi. Dapat lang yan sa inay mo. Nahuli ko siyang nagloloko. At dapat niya tong pagbayaran. Ngumisi lang siya habang linagpasan ako. Napako ako sa aking kinalalagyan. At hindi makaimik. Ang daming tanong sa aking isipan. So ang sigawan na naririnig ng kapitbahay ay totoo. At ang aparisyon sa salamin, isa lamang pala itong banta. Banta na dapat binigyan ko ng pansin. At dito magtatapos ang aking kwento. Sa ngayon ay nakalipat na ako ng bahay at kasama ko na din ang kapatid ko. Ayon sa aking kapatid ay hindi nila pinapaalam sa akin ng pagtatalo ng aking inay at itay ay dahil ayaw na daw nila dumagdag sa aking mga isipin. Dumalo naman sa lamay ng aking inay ang nagbibenta ng salamin at ibinalik sa akin ang pera na inabot ko. Nabili daw ito ng mag-asawa at inoferan siya ng 20,000 piso. Sa ngayon, kung sino man ang may hawak ng salamin, huwag niyo baliwalain ang senyales.
para hindi kayo matulad o magaya sa akin. Ito lang ang mga kwento ko. Ako si Alicia. Nagbabahagi. Nawain niyong nagustuhan ang ating storya para sa gabing ito. Maaari kayong magbigay ng komento o maikling suggestion na maaari kong i-feature sa susunod nating episode. Sa pamamagitan ng inyong komento, ay bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magkaroon ng spotlight para sa ating mga susunod na kabanata. Malay nyo, kayo naman ang maging bida sa ating kwento sapagkat ng channel na to ay binuo ko para sa inyo. Muli, isang malaking salamat sa pakikinig at abangan ang kwento ni Aling Tesyang sa susunod nating kabanata.